Alam niyo, masaya ako ngayon. Kasi sabi ko nga sa inyo, meron ako ditong pinautang sa tindahan ko na ilang taon na yung nakalipas. Tapos hindi ko na nga siningil. Gawa nga ng sa tingin ko, wala pa siyang kapasidad na magbayad ng utang niya. 400 pesos yun. Ngayon yung nakarang araw, kasi nga dumaan dito sa tindahan ko, padaan-daan lang. Akala mo nakalimutan na yung utang sa tindahan ko. Siningil ko siya ng 200 pesos. Tapos sabi ko sa kanya, para naman may maiuwi ka sa pamilya mo, bukas na lang ulit yung 200. Alam nyo, nakakatawa. Kasi nung kinaumagahan, hindi ko siya napuntahan. Kasi nga late na po ako nagbukas ng tindahan. Tapos, pagkahapon, pumunta siya dito sa tindahan kabi. Nagulat ako. Sabi niya, ate, ito na po yung 200. Nakakatawa. Alam niyo, sinabi ko sa kanya, wow naman, ang galing mo naman. Sana pagpalain ka pa lalo nung nasa taas. Kasi natutuwa ako, biruin mo. Akala ko hindi na siya magbibigay. Yung pala, ayun, nagkusa na siyang punta dito sa tindahan ko. Kaya ayun mga babe, doon sa mga nagpapautang sa mga tindahan, normal lang naman po yan. Meron tayong mga tindahan na hindi rin talaga nagpapautang kahit magkano. Pero rules po ng tindahan nila yun. Huwag kayong magagalit kung hindi sila magpautang. Pero yung po kasing utang talaga sa isang sari-sari store, hindi talaga yan may iwasan. Minsan lalo pa yung mga kapitbahay natin, o yun nga yung mga nagtatrabaho sa mga araw ay mga lingguhan yung sahod, or every Wednesday or Saturday yung sahuran, wala talaga silang pang-cash. So, ayun, nasa sa atin na lang din po siguro kung paano natin i-approach kapag ka maniningil tayo. Hindi natin sila pwedeng hindi singilin. Diyos ko, maliit na bagay man yan, malaking tulong po yan dito sa ating tindahan.